Sa bawat paglipas ng mga taon, dumarami ang kaso ng suicide sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, nasa mahigit 700,000 taong namamatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay sa bawat taon. Ang pinakamataas na antas na nagpapakamatay ay nasa edad 15 hanggang 29, dala ng iba't ibang dahilan at malaking problema na kung saan ay nawawalan na sila ng pag-asa kung kaya't pinipili na lamang nilang wakasan ang kanilang buhay. Nito lamang nakaraang buwan, isang insidente ng suicide ang naging laman ng pinakasikat na social media platform sa China na Weibo, kung saan isang binatang lalaki ang nagawang magpakamatay ng tumalon sa isang tulay sa China. Ang nasabing lalaki ay si Lu Ji, 20 years old at isang Chinese. Pinanganak siya noong May 18, 2003 sa Linwu, Chenzhou, Hunan, China. Sa murang edad ay natuto at nahasa agad si Lu Ji sa paggamit ng teknolohiya, partikular sa paglalaro ng video game o online game. At taong 2015 nang lumabas ang multiplayer online Battle of Arena o MOBA na tinatawag na Honor of Kings na nangungunang laro sa China. Nang sumikat ang Honor of Kings ay sinamantala ito ni Lu Ji upang kumita ng pera. Naging isa siyang professional online gamer at sa pamamagitan ng pagiging booster kung saan tinutulungan niya ang ibang mga manlalaro na tumaas ang kanilang level sa naturang online game kapalit ng pera. Nang mas lumaki ang online gaming community ng Honor of Kings, ay dumami din ang mga customers ni Lu Ji at ayon sa kanyang kapatid na babae, ay gumawa siya ng 36 accounts upang mas magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at mas masikaso niya ang dumarami niyang customers. Ang mga players at customers niya ay binabayaran siya ng 20 yuan o 163 pesos bawat laro. Kalaunan ay nakilala si Lu Ji sa online gaming community sa pangalang Pang Mao, sa English ay Fat Cat at sa Tagalog naman ay literal na matabang pusa. Masaya naman ang pamilya ni Lu Ji sa kanyang pinagkakaabalahan dahil nakikita nila na masaya at gusto nito ang ginagawa niya. At kahit kailan ay hindi din siya nasangkot sa anumang problema o gulo sa kanyang paglalaro ng online game. Ngunit dahil dito ay naging tahimik at hindi nagkukwento sa kanyang pamilya si Lu Ji tungkol sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi din siya madalas lumabas ng bahay at wala din siyang maraming kaibigan. At para sa mga nakakakilala sa kanya, ay normal lang ito dahil hindi lang si Lu Ji ang naa-addict sa paglalaro ng online games, lalo na at nagagawa naman niya itong pagkakitaan. Kaya naman napakalaking dagok sa pamilya niya ang nangyari sa kanya. Si Lu Ji ay nagawang magpakamatay nang tumalon sa Shibanpu Yangtze River Bridge sa probinsya ng Chongqing dakong alas 4:43 ng madaling araw noong April 11, 2024. Ngunit bago nangyari ang insidenteng ito, 12 araw nang nawawala si Lu Ji, kaya naman pinaghahanap na siya ng kanyang pamilya at nagawa na ding ipagbigay alam sa mga awtoridad. At noong April 23, 2024, nakitang lumulutang ang naaagnas ng katawan ni Lu Ji sa tulay ng Chongqing. At nang ma-recover ang katawan niya ng rescue team ay dineklara ng mga awtoridad na siya ay kusang nagpakamatay base sa nakuhang kopya ng CCTV footage sa naturang lugar. Maraming taong nabigla at nalungkot sa nangyari kay Lu Ji, lalong-lalo na sa kanyang pamilya na walang ideya kung anong nag-udyok dito na tapusin niya ang sariling buhay. Iniuwi ng pamilya ni Lu Ji ang kanyang mga labi sa probinsya nila sa Hunan at kaagad nila itong ipinakremate noong May 3, 2024. Ayon sa kapatid na babae ni Lu Ji, pagkatapos nilang ipakremate ang labi ni Lu Ji ay hinalungkat niya ang cellphone ng kanyang kapatid at doon ay marami siyang nakita at nabasang mga chat conversation sa cellphone nito. Nalaman niya na ang kanyang kapatid na si Lu Ji ay may naging karelasyon palang babae na ang pangalan ay Tanzu, na nakatira sa probinsya ng Chongqing. Ang babae matanda ng 6 na taon kay Lu Ji at base sa mga chat records, nagkakilala ang dalawa noong November 2021 sa MOBA game na Honor of Kings. Sa naging relasyon ng dalawa, si Lu Ji ay ginampanan ng pagiging mapagmahal at mabuting nobyo kay Tanzu, partikular ang pagiging mapagbigay nito sa kanyang nobya. Mula sa pagbibigay nito ng mga simpleng kailangan ng kanyang nobya hanggang sa pagbibigay ng pera na maaaring gastusin ni Tanzu sa kanyang birthday. Pati na din sa pagbabayad ng renta ng tinutuloy ang apartment ng kanyang nobya ay binibigay niya din. Ibinahagi din ng kapatid ni Lu Ji na pati ang bagong cellphone ni Tanzu, pati ang pag-travel sa iba't ibang bansa at pagbibigay ng kapital na nagkakahalaga ng 70,000 yuan o 572,800 pesos sa pagbubukas ng flower shop nito noong December 2023 ay pinundohan din ni Lu Ji. Ibig sabihin, kahit anong hilingin at gusto ng kanyang nobya ay walang pagdadalawang isip at bukas palad na ibinibigay ni Lu Ji. Ang ibang tao ay hinangaan ng paraan ng pagmamahal ni Lu Ji sa kanyang nobya, ngunit para sa kanyang pamilya
pamilya magaling manggamit at magmanipula si Tanzu. Dahil ayon sa kanila, hindi mayaman si Luigi at ang kanilang pamilya at ang pinagkukunan lamang nito ng pera ay sa pamamagitan ng paglalaro ng online game. At upang maibigay ang luho ng kanyang nobya, matinding pagtitipid ang ginawa ni Luigi. Ibinahagi ng kapatid na babae ni Luigi sa social media na kung maganda at komportable ang tinutulugan ni Tanzu at masasarap na pagkain ang kinakain niya, ay kabaliktaran naman ang nararanasan ni Luigi. Sinabi niya na hanggat maaari ay bumibili lamang ito ng take-out na pagkain at gumagastos lamang ito ng 10 yuan o 81 pesos kada buwan para makatipid at makaipon ng pera na magpapatunay kay Tanzu at sa pamilya nito na kaya niyang ibigay ang mga pangangailangan ng kanyang nobya. Sa ibinahagi ng larawan sa kanyang social media profile na ang nakalagay ay ayokong kumain ng gulay, gusto ko ng McDonald's. Ito ay kanyang simpleng kahilingan lamang ngunit hindi niya nagawang ibigay sa kanyang sarili dahil mas pinili pa din niya ang pagtitipid. Ayon sa ulat, ang dahilan ng matinding pagsasakripisyo sa pagtitipid ni Luigi ay para makaipon ng pera dahil gusto na nito na pakasalan ang kanyang nobya na 26 na taong gulang. Walang lumabas na ibang detalye o impormasyon tungkol sa nangyaring proposal pero kumpirmado na pumayag si Luigi at Tanzu na magpakasal sa May 2024. Ngunit nito lamang April 2024 ay biglang nagdesisyon si Tanzu na makipaghiwalay kay Luigi sa pamamagitan ng cellphone. Samantalang hindi naman nag-aksaya ng oras si Luigi at agad bumiyahe papuntang Chongqing upang puntahan si Tanzu at personal na makausap. Nang dumating si Luigi sa apartment ni Tanzu ay nag-usap ang dalawa. Humingi si Luigi ng pangalawang pagkakataon sa kanyang dating nobya at kung papayag ito ay gusto na nitong magsama na silang dalawa. Ngunit ang hinihinging pangalawang pagkakataon at ang suhestyon ni Luigi na magsasama na silang dalawa ay tinanggihan ni Tanzu. Tinanggap at nirespeto naman ni Luigi ang naging desisyon ni Tanzu, ngunit sa hindi inaasahan at maipaliwanag na dahilan, base sa kanyang bank records, si Luigi ay nag-transfer ng pera sa account ng kanyang dating nobya ng halagang 66,000 yuan o 541,167 pesos bago siya nagtungo sa tulay sa Chongqing. Ayon sa ate ni Luigi, ang kabuoang pera na ibinigay ng kanyang kapatid kay Tanzu ay nasa mahigit 4 na milyong piso sa loob ng mahigit 2 taon nilang relasyon. Pagkatapos lumabas ng mga impormasyon na yan, katulad ng inaasahan, ang publiko ay hindi nagustuhan ang pagtrato ni Tanzu sa 20 taong gulang na Chinese gamer. At dahil sa mga aligasyon at pambabatikos na ibinabato sa kanya ng publiko, si Tanzu ay hindi na napigilang lumabas sa isang live stream noong May 4 kung saan humingi siya ng tawad. 大家好，我就是谭竹，今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好，你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。 Pagkatapos kumalat ng video na yan ay mas lalong nagalit ang publiko sa kanya dahil ayon sa kanila ang paghingi ng tawad ni Tanzu ay walang mababakas na senseridad at pagsisisi. Ang ilan din ay hindi napigilang ilabas ang galit nila sa internet dahil sa kasuotan ni Tanzu sa inilabas na video. Ngunit hindi doon natapos ang pagsasalita at pagpapaliwanag ni Tanzu dahil ayon sa kanya ang naging relasyon nila ni Luigi ay hindi katulad ng ibang normal na relasyon. Ibinahagi niya na ang relasyong meron sila ay matatawag na long distance relationship. Sa loob ng 2 taon ay 2 beses lamang sila nagkita ni Luigi at ayon pa sa kanya na kahit nakikinabang siya sa perang ibinibigay ng dating nobyo ay hindi ito kailanman naging dahilan sa pakikipagrelasyon niya kay Luigi at kahit sinusuportahan nito ang mga pangangailangan niya ay nakukulangan naman daw siya sa ibinibigay nitong emotional support sa kanya at ito din ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay. Kasunod ng video na yan ay lumabas ulit si Tanzu sa isang live streaming at iba na ang kanyang kasuotan. Sinabi nito na ang nangyaring insidente ang dahilan kung bakit siya isinugod sa hospital dahil sa matinding pagkabalisa na kanyang nararanasan. At upang mapatunayan na siya ay nagsasabi ng totoo, nagpakita siya ng isang medical certificate at ang nakalagay doon ay na-admit siya sa isang psychiatric department ng 3 beses at na-diagnose na siya ay may moderate depression. Siniwalat din niya na naibalik na niya sa
sa ama ni Luigi ang nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso at nagpaabot siya ng kasunduan sa mga magulang ni Luigi na ibabalik niya ang mga ibinigay na pera sa kanya ng dating nobyo. Dahil para kay Tanzu, malungkot din siya sa nangyari kay Luigi, ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa na pigilan ito sa mga desisyon nito sa buhay. Ang mga tao na mainit ang mata kay Tanzu ay mas nagalit dahil para sa kanila, ang kilos nito ay walang indikasyon ng pagsisisi o kalungkutan. At ang mas nakadagdag pa sa galit nila ay nang mapanood nila ang video nito na sumasayaw habang nasa kasagsagan ng paghahanap kay Luigi. Ang mga kaibigan naman ng gamer ay binahagi din nila na hindi nagsasabi ng totoo si Tanzu. Para sa kanila ay hindi talaga nito minahal si Luigi. Nihayag naman ng mga kaibigan ni Tanzu na inamin nito dati na nagkakagusto siya sa mga babae. At nakipaghiwalay daw si Tanzu noong April 2023, ngunit nagpatuloy pa din ang relasyon nila dahil patuloy pa din siyang pinapadalhan ng pera ni Luigi. Ang kapatid naman ni Luigi ay inakusahan si Tanzu na niloko at ginamit lamang ang kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng kontrobersyang ito, maraming taong nagalit sa dating nobyo ni Luigi at ang iba pa ay nagsasabi na dapat managot si Tanzu sa nangyari sa kanyang nobyo. Ngunit ayon naman sa ilang tao na kahit pa sinaktan ka at iniwan ng taong mahal mo, na kay Luigi pa din ang desisyon kung magpapatuloy siya sa buhay at gagamitin na lang ang naging karanasan para matuto at maging aral. Ang isa namang kaibigan ni Luigi ay nagsabi din na ilang araw bago siya magpakamatay ay sinabi nito na nakakaranas na siya ng pagkabalisa dahil matumal at minsan ay wala na siyang customer. Sinabi din niya na lalo pang lumala ang pag-aalala at pag-iisip nito kung anong mangyayari sa kanyang buhay, partikular sa kanyang kinabukasan nang makipaghiwalay si Tanzu. Ang ilang eksperto ay sumang-ayon naman sa teoryang yan dahil para sa kanila, maaaring naisip ni Luigi na dahil nawawalan na siya ng income at nakipaghiwalay pa sa kanya ang kanyang kasintahan, tingin niya ay wala ng pag-asa ang kanyang buhay kaya pinili nito na mawala na lamang sa mundo. At nito lang May 3, 2024, maraming residente ng Chongqing ang nagtipon-tipon sa Shibanpuyang Sea River Bridge upang magbigay galang at respeto kay Luigi. Naglagay sila ng mga bulaklak at McDonald's sa mga pagkain at mga inumin. Ilang araw matapos mag-trending ng nangyari kay Luigi, bilang pag-alala nila sa kanya, ang mga tao sa internet ay nag-order ng mga pagkain sa iba't ibang fast food chains dahil kung matatandaan nyo nung buhay pa si Luigi ay matindi ang pagtitipid nito na bumili ng mamahaling pagkain. Sa video na ito ay makikita mo ang napakadaming take-out bags ng mga pagkain na may kasama pang sulat para kay Luigi mula sa iba't ibang fast food chains. Madami ding pumupuntang mga tao sa tulay upang magdala ng mga bulaklak. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ng mga tao na ang mga dinadala palang mga pagkain sa tulay, kung minsan ay kulang-kulang ang laman, pinapalitan ng mismong laman o kaya naman ay walang laman. Ilang mga empleyado ng mga fast food chains ang tinanggal sa trabaho at ilang mga tindahan din na inorderan ng mga pagkain ng isinarado dahil sa kontrobersyal na kanilang kinakaharap. Ang kapatid ni Luigi ay nagpapasalamat sa simpatya na kanilang natatanggap, ngunit nakiusap siya na kung maaari ay huwag nang mag-order ng pagkain, ngunit kahit anong panawagan niya ay patuloy pa din ang pagdagsa ng mga pagkain at bulaklak sa tulay. Ang mga Chinese sa Estados Unidos na gumagamit ng internet ay nalala din ng 20 taong gulang na Chinese gamer sa pamamagitan ng paglalagay ng fat cat avatar sa isa sa malalaking LED screen sa Times Square na matatagpuan sa New York. Bagamat galit at dismayado ang mga tao kay Tanzu at kahit nag-report sa pulis ang kapatid ni Luigi at inakusahan nito si Tanzu ng panluloko sa pera, ngunit hindi sapat ang pakaramdam lamang at mga akusasyon upang makasuhan siya ng kasong kriminal. Ang Hunan Pulis ay iniimbestigahan kung ang naging kilos ba ni Tanzu ay may intensyon ng panluloko. At sa ginawang pagrepaso sa mga transaksyon ukol sa pera sa pagitan ng dalawa, kinumpirma ng mga pulis na ang dalawa ay naging magkarelasyon sa loob ng mahigit 2 taon. Nagawang mabisita din ni Luigi kasama si Tanzu ang pamilya at mga kaibigan ng dati niyang nobya at may naging ugnayan din ang dalawa ukol sa pera. Si Tanzu ay hindi nakitaan na gumagawa lamang o nagtatago ng mga impormasyon na ibinabahagi niya kay Luigi upang makuha niya ang pera na ibinibigay ng dating nobyo sa ilalim ng pagpapanggap sa kanilang naging relasyon. Kaya naman ang kaso ay hindi maituturing na panloloko. Ayon din sa mga pulis ay tunay ang naging relasyon ng dalawa simula pa lang nung magkakilala sila sa pamamagitan ng online game. At wala din silang nakitang sapat na ebidensya na magpapatunay na sinadyang lokohin ni Tanzu si Luigi, kaya naman hindi siya maaaring kasuhan ng kasong pangi-scam. Maraming salamat kabayan at sana suportahan niyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking YouTube channel at pag-hit sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na videos. See you on my next video kabayan, paalam!